Good day mga inday! Ngayon naman ang lulutuin natin ay ginataang gabi with suso. Paano nga ba nililinis ang ating suso? Ayan, kung familiar kayo sa suso na yan, comment down below. So, syempre, tatanggalin natin yung pinakadulo. Kagaya ng ating ginagawa. Mag-ingat lang tayo sa paggamit ng kutsilyo. Kasi medyo matigas po ang shell na ito ng ating suso. Ayan mga inday, natapos na nating linisin ang ating suso. Ayan, nakita nyo, nawala yung buntot niya. So, ang next naman nating gagawin pagkatapos ng suso ay ang paglilinis ng gabi. So, nakikita nyo itong mga gabi na to, medyo nakikita nyo na lanta na kasi ibinilad ko siya sa araw. Ayan, galing pa ito ng Nueva Vizcaya. Shout out sa aking mudra na masipag kumuha ng gabi. So, ang unang gagawin natin ay maglagay tayo ng gloves kasi ang gabi ay nakakamansya sa kamay at makati. Yung iba hindi nakakatihan, mga inday, pero ako, ayan, manipis lang yung balat ko kaya makati siya. So, ganitong paglilinis. Una, tanggalin yung bulb o yung crop. Pagkatapos, isa-isahin linisin ang mga tangkay. Ayan. So, unahin natin yung bulb. Ganito siya, ganito yung pagbabalat. Ayan. Ayan, pagkatapos balatan, hatiin ito sa gitna. So, ayan. Kita nyo. Pagkatapos, ganito naman ang pagbabalat sa tangkay niya. Magsisimula dito sa dulo, pababa. Ayan, ganyan ang pagbalat para mabilis. Tapos, hilain lang. Ayan, para mabilis siyang mabalatan. Pagkatapos, hati-hatiin na rin siya habang binabalatan mga inday para hindi na kayo mahirapan. So, ganyan lang po. Oops. Ayan, prol. Ayan. Dahan-dahan lang pong hilain ang balat ng gabi dahil manipis po ito. Baka masama yung laman. At wala na kayong ulamin. Chares. Ayan, pagpatuloy lang natin yung procedure hanggang mabalatan yung ating gabi. So, ayan mga inday, panglas na natin itong gabi na babalatan. Tingnan nyo ang laki ng bulb niya. Ayan. Pagkatapos nating balatan ng gabi, ganito naman ang gagawin natin sa kanyang dahon. Ayan, pilas-pilasin na parang papel. Ayan, kahit hindi na po ganong maninipis yung pagkapilas kasi maluluto naman po yan. Ayan, pag nagsama-sama ko na ng mabilis. After nyan, ito na. Nabalatan na, tsaka hugasan na lang po.
Ang next naman natin gagawin ay atin nang iluluto ang ating ginataang gabi. So maglagay po tayo ng mantika sa mainit na pan. Pagkatapos po niyan, pag alam po nating mainit na yung ating pong mantika, isunod naman po nating ilagay yung ating pong hiniwa-hiwa pong mga panggisa. Unahin po natin ang luya. Inuna ko po yung luya sa sadya, mga inday, nang sa ganon hindi masunog yung ating pong bawang at sibuyas. Hayaan lang nating maging golden brown at lumabas yung aroma. Isunod natin ang bawang. Pagkatapos po niyan, pag naluto na at namoy ang aroma, isunod naman natin pong ilagay yung ating pong sibuyas. Ayan. Yan po yung procedure ng paglalagay ko ng mga panggisa. Depende na lang po sa inyo kung ano yung uunahin yung igigisa. Pagkatapos po niyan ay isunod na rin po natin yung ating pong mga gabi na nilinis kanina. Pagkatapos po natin ilagay yung mga tangkay, ipaibabaw po natin yung bulb and then yung mga dahon po. Ayan, ganyan po paglalagay ko. So after kong mailagay mga inday, yung mga dahon, nilagyan naman ng kalahating pitsil ng tubig. Ito yung magsisilbing tubig niya o sabaw niya nang sa ganon maluto po yung ating pong gabi. Ayan. Pagkatapos po takpan natin para bumaba po yung gabi or maluto siya. After 10 minutes, alalay lang sa paghalo ng ating pong gabi, mga inday, kasi sabihan ng matatanda, kapag hinalo mo daw ng hinalo ang gabi, mamamati. Ayan, so alalay lang. Yung mga nasa ibabaw na dahon, ipinailalim ko nang sa ganon maluto, mga inday. At pagkatapos niyan, ilagay na rin yung ating pong pampalasa. So naglagay ako dito ng kalahati lang ng Knorr chicken, konting asin, ayan. Pagkatapos naglagay din ako ng konting sugar, kasi yan ang aking pong secret technique, char. Lagi pa ako naglalagay ng sugar sa akin pong niluluto, kasi yun yung magsisilbing dagdag sa pampalasa ko. Hindi kasi ako magamit ng kahit anong seasoning na bukod sa Knorr chicken. Ayan. Pag naihalo na po natin yung ating pong inilagay na pampalasa, takpan po ulit natin. Pagkatapos, ilagay na rin natin yung kokomama. Ayan, yung gata. Kokomama, baka naman, charis. So, ayan, dahan-dahan lang po yung paglagay ng gata. Dahil wala tayong natural na gata, yan na po yung ating pong ginamit. So, ayan mga inday.
Pagkaluto po ng ating gabi, ilagay na rin po natin yung suso or sa Ilocano, agurong. Ayan, meron pa nga yung magpalagay sa kaserola o pan. Pagkalagay po ng suso, halo-haluin hanggang sa magka-halo na ang gabi at suso at mapunta sa ilalim. Nang sa ganun po ay maluto. Pagkatas naman dito sa gabi, hatiin kung malambot na, ibig sabihin, luto na po yung ating pong gabi. Yung bulb ng gabi natin. Kagaya ng akin pong ginagawa, hinahati ko. Tinitignan ko kung luto na ba talaga yung ating pong taro bulb. After yan, tikman kung luto na yung ating pong gabi. Kailangan kasi lutong-luto yung gabi natin. Kung hindi, makatipo yan. Pag alam mo okay na, mag-try rin po tayo ng ating pong suso. Nakpan ng konti. Ganito po ang mag-test ng suso. Sipsipin. At kapag okay na, sumama na, nasipsip na, patayin na po ang apoy. So, eto na po yung ating ginataang gabi with suso or sa Ilocano, agurong. Ayan. And hindi siya sobrang alat. Okay.